Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isa na naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Silame Rivalo. Ano daw ang gagawin sa mga inahing baboy na walang gatas? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin naman pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na walang gatas. Kapag yung ating inahing baboy po mga kaibigan ay buntis, ang atin pong ipapakain sa kanya mula day 1 o after po makastahan hanggang 106 days ay breeder feeds o gestating feeds. Yan po yung feeds natin mong ipapakain doon sa mga inahing baboy na nagbubuntis po o nagdadala ng biik doon po sa loob ng kanilang tiyan. Kapag sila po ay nasa 107 days pataas o 107 days na po hanggang manganak po mga kaibigan, mag-change feeding na po tayo into lactating feeds o yung pangpagatas para po ma-prepare po yung gland at saka dede nating inahing baboy na makapag-produce ng gatas sa panahon na sila po yung manganak na po mga kaibigan. Kasi ang expected po na average day na manganak yung inahing baboy natin ay 114 days. Pero ang range na pwede po silang manganak ay nasa 109 to 119 days. Average of 114 days. 114 days, 1 week before, 107 days, mag-change feeding na po tayo into lactating feeds o yung pangpagatas na feeds po ang ating pong ipapakain doon po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Pagkatapos manganak po yung ating inahing baboy, atin po yung tuturukan ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din. Yan po yung ating ituturok doon po sa ating inahing baboy para po makatulong sa pag-produce ng kanilang milk production para mas marami po yung gatas na kanilang pong mailalabas. Yung sinasabi kasi nila na walang gatas po yung mga inahing baboy, out of 100 na mga inahing baboy, nasa 1 to 5% lang po yung tinatawag na wala talagang gatas. Kasi nga yung mga inahing baboy kasi likas o instinct na po sa kanila na meron talaga po silang gatas na lalabas doon po sa kanilang dede kapag mayroon pong biik na nag-stimulate o dumidede po doon sa dede nila. Kapag bagong panganak pa lang yung inahing baboy, yung kanilang milk production po ay hindi pa ganun karami. Kasi nga kapag bagong panganak pa yung mga biik ay hindi pa sila ganun kalakas dumede. So, yung katawan po ng inahing baboy ay mag-a-adapt po yan. Hindi po yan mapuproduce ng sobrang daming gatas. Kasi pag nagpo-produce po yan ng sobrang daming gatas at saka yung biik na dumidede sa kanya ay mga bagong panganak pa lang, yan po ay magkukos ng milk fever sa ating inahing baboy. Sa sobrang gatas na sa loob ng kanyang tiyan. Sa sobrang gatas na kanyang na-produce at saka medyo hindi pa ganun kalakasan dumidede yung mga biik. Pero kapag yung mga biik po ay nasa 5 days upward hanggang 21 days o hanggang walay, dahan-dahan pong lalakas yung milk production ng ating inahing baboy. Kung ang biik po ay dahan-dahan na pong lumakas yung kanilang pagdede, dahan-dahan din po yung pag-produce ng gatas ng ating inahing baboy na equal po yan. Mayroon po yung tinatawag na equilibrium o equal. Kapag malakas ng dumede yung mga biik, lalakas din po yung kanyang milk production. Kapag medyo bagong panganak pa lang, ay hindi pa po ganoon kalakasan yung kanyang milk production. So, wag po kayong mag-alala mga kaibigan sa mga inahing baboy na mga ganyan. Kasi po, kapag dumidede yung mga biik sa ating inahing baboy at nakainom siya ng gatas, kahit konti lang yan, ay okay na po yan. Wala po yung problema. As long as nakakainom po ng gatas yung mga biik, yan po yung pinaka-importante. And then, after panganak ng inahing baboy mga kaibigan, kung gusto nyo talaga magkakaroon ng medyo may maraming gatas para makainom ng maraming colostrum yung mga biik nyo, pwede din kayong magturok ng oxytocin. Aside from na pangpahilab yung oxytocin, ito din po ay pang milk letdown. Talagang lalabas yung kanyang mga gatas doon po sa kanyang dede kapag naturukan nyo ng oxytocin po mga kaibigan. Pero, bago kayo magturok ng oxytocin, dapat alamin nyo muna kung tapos na mga anak yung inahing baboy nyo. Para, pagkaturok ng oxytocin, iepekto na po yan, lalabas na po yung gatas, sabay-sabay nyo pong ipadede yung mga biik para silang lahat po ay sabay-sabay makainom ng colostrum, yung pinaka-importanting gatas nating inahing baboy po mga kaibigan. Yan lang po ang inyong gagawin doon po sa mga inahing baboy. So unang-una, pakainin ng lactating feeds 1 week before manganak.
And then, kapag nanganak na, day 1, magturok po kayo ng vitamin B complex, 5 ml, vitamin ADA, 5 ml din. And then, kapag nanganak na po yung inahing baboy nyo, and then tapos na pong manganak, at gusto nyo talagang magkaroon ng maraming gatas, magturok po kayo ng oxytocin, 2 ml, para magkaroon ng milk letdown, lalabas yung kanyang mga gatas, and then, sabay-sabay ipadede yung mga biik. Yan lang po yung ating gagawin para magkaroon ng maraming gatas ang ating mga inahing baboy po, mga kaibigan. Yan po yung ating vlog ngayon. Asa naman po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman kung paano paramihin ang gatas sa ating inahing baboy po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.